want you to open your Bibles in the book of Psalm. We'll be reading from verse 1 up to 6. Psalm 1, 1 to 6. Let's read this alternately. Blessed is the man who walks not in the counsel of the ungodly, nor stands in the path of sinners, nor seats in the seat of the scornful. Verse 2. He shall be like a tree planted by the rivers of water, that brings forth its fruit in its season, whose leaf also shall not wither, and whatever he does shall prosper. Verse 4. Therefore the ungodly shall not stand in the judgment, nor sinners in the congregation of the righteous. Verse 6. The Lord add His blessings upon reading of His words. You may now take your seats, please. The title of the message that I would like to share with you this afternoon is The Good Life. Will you please tell to the person next to you, the good life. Okay? Ang mabuting buhay. Now, a young man was learning to be a paratrooper. Yung mga lumulundag sa aeroplano. Before his first jump, he was given some important instructions. Yung mga paratrooper naman po, hindi man po sila basta na lang lumulundag. He was given 4 important instructions. Number 1, ang sabi, jump when you are told. Pag sinabing lundag, lundag. Pangalawa, count to 10 and pull the ripcord. Pag lundag mo, magbilang ka ng 10. Pagdating ng 10, you pull the ripcord, atake mo yung kable, and the chute will open. Number 3, in case the chute will not open, pag hindi bumuka yung parachute mo, pull the emergency ripcord. Okay? At pag bumukas na, number 4, a truck will be waiting for you when you get down, and it will take you back to the airfield. Okay? Now, eto na. On the day wherein he is going to test, he will be tested sa kanyang skill as a paratrooper. Makit na siya doon sa aeroplano, and the airplane went, thousands of feet. Okay. And then, the senior officer said to the young man, jump! Okay. Pasensya ka na kung nagising ka. Tulog ka na ulit. Jump! And then, he jumped. Paglundag niya, he counted 1 to 10. Okay. Pag bilang niya ng 10, boom! He pulled the ripcord. Oh, the chute did not open. Hindi bumuka. Then, he pulled the emergency ripcord. Hindi bumuka. And you know exactly what happened. Nandoon yung truck sa ibaba, hindi para ibalik siya sa airfield, kundi para dalhin siya sa pinakamalapit na ospital. Now, why am I telling you that story, brothers and sisters? Because I want to ask you, have you ever felt that way? Have you experienced failures and disappointments to the point that you just don't expect anything to go right for you? Naranasan mo na ba na sa buong araw mo para bagang sablay? Sa pagkakatimpla pa lang ng kape mo, sablay. Hanggang paglabas ng bahay, sablay. Ni hindi mo magawang ayusin yung buhok mo. Bad hair day. Sa damit, hindi mo malaman kung ano yung susuot mo. Pagsakay mo ng MRT, bihira ka na nga lang sumakay ng MRT, sira ka. And then, nagmamadali kang bumaba, sumakay ka ng bus, dahil malilate ka na, mali yung nasakyan mong bus. Then you were late. Pagdating sa office, hindi maganda ang mga nangyari. Tapos ang buong maghapon, pag uwi mo, hindi pa rin maganda ang mga nangyari. I don't know if you had ever experienced that. But you know, sometimes, the whole world seems to be against us. But then, minsan nararanasan natin buong araw ay tila baga sablay. Pagka tinitignan mo naman yung buhay ng ibang tao, it seems like they're experiencing great things.
Yung mga buhay nila parang mga easy breezy. Alam niyo yung mga easy breezy? Parang bang, wow, I'm so blessed. You know. Na parang mga walang problema. Nakakita na ba kayo ng ganung tao? Tapos at tinitignan mo ang sarili mo, bat-bat ka ng problema. Anong nangyari? Nainggit ka na ba? Tayo lang naman. Tsaka yung mga nasa Cinema 6 lang naman. Pagka ito, lumabas pa. Ba? Nainggit ka na ba sa ganun? Walang masama kung aamin, oo. Alam niyo, participation to, oo. Nag-uusap tayo. Now, whether you admit it or not, there are times that we have been so envious sa mga ganyang klase ng tao. Tayo, puro sablay, para bagang walang pagpapala sa buhay natin. As we look at the life of other people, it seems that all the blessings are being given unto them. Now, what does it take to be a person who always lands on their feet? Well, unlike the situation of the young soldier in our story, there is hope. Why? Because Psalm chapter 1 offers us an understanding of the good life. Ano ba ang sinasabi ng awit na ito patungkol sa mabuting buhay? Now, before I go further with this message, let me ask you, how many of you would like to have a good life? Really? Raise your hands, please. Okay? Now, all of us would like to have a good life. None of us will be raising our hands and will be saying, you know what, Pastor? I'm planning to have a bad life. I mean bad. None of us. All of us would like to have a good life. But the good life that the Bible is teaching us differs enormously from the way these things are usually understood in our world. Ang pananaw ng good life ng Biblia ay taliwas sa sinasabi ng mundong ito patungkol sa good life. And that's what we are going to talk about this afternoon. Ano ba ang good life? Totoong good life. Number one, the good life is a life blessed by God. Tell to the person next to you, blessed by God. Ang mabuting buhay ay buhay na pinagpapala ng Diyos. It begins with, blessed is the man who does not walk in the counsel of the wicked, or stand in the way of sinners, or sit in the seat of mockers. But his delight is in the law of the Lord, and on his law he meditates day and night. That is found in verse 1. Now, the leading thought here is that the believer is blessed by God. Kung ikaw ay mananampalataya, ikaw ay pinagpala o pinagpapala ng Diyos. Amen? Now, God is the one who blesses people who does not walk in the counsel of the wicked and who refuse evil advice. Now, tanda mo ito. Ang Diyos handang magpala sa mga anak niyang lumalakad para sa Kanya. Amen? Now, you don't expect God's blessing if you are doing otherwise. The Bible tells us who does not walk in the counsel of the wicked. Ang isa daw pong buhay na pinagpala, it is in God's commandments that this person finds delight. Masaya siya sa pagsunod sa salita ng Diyos. It is the sound of God's voice and through God's direction that this person finds true happiness. Then, the understanding of how life works in this first psalm is totally God-centered. Pakisabi mo nga, God-centered. Ang pinapaliwanag ng awit na ito, ang buhay na mabuti, ay buhay na pinagpala ng Diyos. Ang buhay na ang sentro ay ang Diyos. Pero iba ang turo ng mundo, mga kapatid. You know what I'm talking about. The opposite is being taught in this world. Almost without exception, we find humanity today centering fulfillment upon ourselves. Anong turo ng mundo? Unahin mo ang iyong sarili. Anong turo ng mundo? Be the captain of your own soul. Anong turo ng mundo? Be the head of everything. Anong turo ng mundo? Dapat ikaw ang magbigay ng fulfillment sa iyong sarili. That's why it's so easy for us to say to other people, hey, have a good time. Enjoy yourself. Ngayon nga kapag umaatid ka ng party, pag tinanong ka, oh, how are you? How are you? Oh, how's the party? Well, you know, I enjoyed myself, really.
Yeah! Hindi ka man lang magpasalamat na, I thank you for your generosity, for your hospitality. Ang tao laging ang sentro ng utak, ang galaw ng utak, enjoyment ng kanyang sarili. In our generation, life's goal is to reach self-fulfillment. In the Psalm, kinontra yan ng Psalm. Bakit? True satisfaction involves not enjoying oneself, but taking delight in a real and living relationship with God. Anong sinasabi ng salmista? Ang totoong kagalakan ng buhay, ang totoong mabuting buhay, ay hindi yung ini-enjoy mo ang sarili mo. Amen? Ang totoo daw pong pinagpalang buhay o mabuting buhay ay yung buhay na nagaganap siya. Bakit? Dahil meron siyang ugnayan sa kanyang Panginoon. You know what? Having relationship with God ay bagay na kailanman ay hindi kayang tumpasan ng anumang salapi o halaga sa mundong ito. Hallelujah. It's what brings true meaning or joy in a person's life. Mas malalim ang kagalakan at mas permanente ang kagalakan kapag may ugnayan kay Jesus. Amen? Pag may pagkakilala sa Diyos. Kapag meron kang ugnayan sa Panginoon, higit ang kagalakang ating pong nararanasan. Now, the goal of life for the writer of the Psalms and for every believer today is not found in self-fulfillment but in praising God. For the person in the street sa mundong ito, anong laging sinasabi? Na ang energy of life comes from within us. Pag meron ka nito, wala kang talo. Goodbye. Gusto ko ba? Laging ganyan sa sarili. But for us as Christians, alam natin na ang source of life, alam natin na ang tinatawag na well-being sa buhay comes in our connection with God. Amen? What's so unsettling about this psalm is this. Ang tawag ng salmista sa mga taong pinanananganan, lalim naman, ang kanilang mga sarili, ang tawag ng salmista dyan ay wickedness or wicked people. Ang tawag natin dyan, independence. People would love to become independent. Gusto natin, no? Kaya ko to. Pag tinutulungan, kaya ko. Ayaw nga natin magpaturo. Pag bumili ka ng bagong gamit, sabihin mo ng bagong appliance. Pag tinuturuan ka, ayaw mo kaya magpapaturo. Ganito po yan, sir, ha? Gusto niyo po ganyan, ha? Oo, okay. Na nauwi mo na, palpak. Ayaw na, gusto natin independent. Okay? Sa mga kabataan na narito, gusto nyo laging independent. Puro naman sablay. Bakit? Kasi sa ating panahon, wanting or needing help, whether from others or from God, is taken as a sign of weakness or instability. Para bang sa atin, kapag humingi ka ng tulong sa iba, at kahit na ikaw ay humingi ng tulong sa Diyos, ang tingin ng mundo natin diyang kahinaan. Pero hindi, kapatid, tandaan mo ito. Walang sino mang tao ang sadyang kagaling na hindi nangangailangan ng Panginoon. Kahit gaano ka pa kahusay, kahit gaano ka pa kamalakas, kahit gaano ka pa kamakapangyarihan, kapatid, ang lakas at husay natin ay limitado. Ngunit ang kapangyarihan, kakayanan, katalinuhan, kabutihan ng Diyos, kailanman ay walang susuka. Hallelujah! This world is teaching us to depend upon ourselves. But the psalmist is teaching us to depend on God. Pakisabi nga sa katabi, depend on God. Yun daw po ang buhay na yun daw po ang buhay na mabuti. Buhay na nakaugnay sa Diyos at pinagpapala ng Diyos. Have you ever felt depression? Nakaramdam ka na ba na na-depress ka? Now, sa mundo po natin, very complex na ang depression. Iba-iba na ang form ng depression. Dati akala lang natin, pagka-depress ka, yung hindi ka kumakain. Hindi yung mga depressed ngayon, lakas kumain kaya.
Sabi nila sa pag-aaral, mas mataas daw ang depression sa mga bagong panganak. Yung iba, 3 or 5 years after giving birth, tsaka lang sila nakakaramdam ng matinding depression. I don't know the accuracy of this research, but one thing is for sure, lahat tayo, in one way or another, dumadaan sa ganyan. In one way or another, nakakaranas tayo ng matinding kalungkutan. And we can see ourselves unhappy of the things in this life. Alam mo kapatid, kung ang mundong ito na nagtuturo na maging independent, ay sinasabi niya ng totoong kagalakan, then why so many people are depressed and why are so many people unhappy with life? Tandaan natin, by failing to trust God and make connections with God as the source of life, we cannot be truly happy. Pag wala kang Diyos sa buhay mo, hindi ka totoong masaya. Pag walang Diyos at ugnayan sa Diyos ang buhay mo, hindi ka kailanman totoong matagumpay. Pag wala kang ugnayan sa Panginoon, hindi totoo merong kang kapayapaan. You know what? Nais kong maunawaan mo sa hapon na ito. And I know I shared this before. Walang bagay sa mundong ito ang pwedeng kumumpleto sa buhay mo at sa buhay ko. Saksakan mo man ang maraming gadget ang buhay mo, it won't make you happy. Kahit na lahat ng latest gadgets ang ipalibot mo sa'yo, 2 lang ang kamay mo pero 10 ang cellphone mo. Sige, pretty lang ang pek. It can never make you happy. Kahit na punuin mo pa ang buhay mo ng pinakamagagandang mga sasakyan, I mean nice cars, yung kala mo pagka in-start mo, nagwawala na ka, hindi pa tinatapakan, galit na. Na, kaya tutulin. No? Alam mo kami mga lalaki, para kami sinasapian pag nakakarinig kami ng gano'n. Lumilingon pa kami niyan. Kahit na gaano katuli ng sasakyan mo. Lalo na dito mo drive-in sa Metro Manila. Tapos taga rito ka sa Farview. Dito pa naman, pagka na-drive ka dito talaga, mas maraming tigil kaysa Sandang. Pwede kang sumali sa mannequin challenge. It can never truly make you happy. Kahit na napakalaki ng bahay natin, na halos hindi na kayo magkita dahil 4 lang kayo pero isang bloke bahay niyo. It can never truly make you happy. Walang bagay sa mundong ito ang pwedeng makapagpasaya sa tao. Tama ang sabi ni St. Augustine. Alam mo ang sabi ni St. Augustine? There's an empty space in the heart of a man that can only be filled by his God. Merong puwang ang puso ng tao na kahit anong bagay ang ilagay mo, hindi ka makukumpleto. Let me tell you, brothers and sisters, only God can complete you. Only God can truly make you happy in this world. Hallelujah. A good life is a life blessed by God. Kung ang mundong ito, ang kasiyahan nila ay nasa bagay, nasa party, party up and down. Dami na ngayong planuhan ng mga party. The believer is different. Sa atin, being connected to God is the way for us to have a good life. Good life would mean being blessed by His God. Pangalawa, good life is blessed in Christ. Pinagpala kay Kristo. Verse 3. Like this first psalm, Jesus also promised that His followers would be blessed. Anong sabi ni Jesus sa kanyang mga disciples? In the Sermon on the Mount, blessed are the poor in spirit, blessed are those who mourn, blessed are the meek, and a whole lot more. Now, in our psalm, the blessed life is described as a tree planted by a stream. Ang buhay daw po na mabuti at pinagpala ay para bagang puno na nakatanim sa mabuting tubigan. We read
that the righteous person is like a tree planted by the stream of water, which yields its fruits in season and whose leaf does not wither. Whatever he does, prospers. Malagong puno. Mabungang puno. Hindi brown ang dahon, kung hindi maanwal o green ang kanyang mga dahon. You know what? Jesus in the New Testament also drew upon the imagery of a growing plant to describe how his followers are blessed. Anong sabi ni Jesus? Oh, I want you to understand this. In John 15:5, I am the vine and you are the branches. If a man remains in me and I in him, he will bear much fruit. Apart from me, you can do nothing. Pinaliwanag ni Jesus dyan na ako ang puno at kayo ang mga sanga. Ang sino mang mananatili sa akin, ang sabi ni Jesus, mananatili ako sa Kanya. At sa Kanyang pananatili sa akin, siya ay mas higit na magiging mabunga. Ang sabi ni Jesus, apart from me, you can do nothing. The next thought is that everyone who remains or follows Christ is blessed. Amen? Ang sino mang manatili na sumusunod kay Jesus ay tinatawag na mga pinagpala. Tinatawag na may mga mabuting buhay. Pakisabi sa katabi mo, remain in Christ. Take note that the place where the tree has been planted by the streams of water. And in the Old Testament, in the New Testament rather, Jesus said that I am the living water. Sino daw po ang source ng tubig, ng buhay na tubig? Walang iba kundi si Jesus. Jesus and all the things that He had taught us are life-giving stream. People who are open to Jesus and His instruction are like trees planted beside a source of water that never goes, that are never without a resource to sustain their lives under any circumstance. Alam mo, ang tao daw pong nananatili kay Jesus, nakatanim kay Jesus, kumukuha ng buhay kay Jesus, ano man ang kaharapin niyan sa buhay, nananatiling may kagalakan ang kanyang puso. Amen? Pakitanong mo yung katabi mo, kamusta ka na? Nakatanim ka pa rin ba kay Jesus? Are you still connected with Jesus? No matter how tough life gets, no matter how insurmountable the problem may seem, Jesus provides the source of new life. Oh, I like that. Pag nakapanatili ka kay Jesus, kahit na anong problema pang dumating sa'yo, pansin mo ang Kristiyano, nakakangiti. Amen? Tumatawa ka pa nga eh. At ang lakas nating tumawa. Promise. Kaya nga, di ba, mga tawag sa atin, buwang again. May problema na't lahat, tumatawa pa. Sa kabila ng dami ng problema natin, nagagawa pa nga natin mag-pray sa iba, di ba? Amen? Oh, baka kayo lang nagpe-pray sa mga sarili nyo. You even volunteer yourself. Pag meron kang kaibigan na may problema, oh, let me pray for you. Totoo lang, mas mabigat ang problema mo sa kanya. Nakatanim ka kasi kay Jesus. Hindi na dahil sa lakas mo, kundi dahil sa kapangyarihan na ng Panginoon na sumasa iyo. Hindi ka matapang na humarap sa pagsupok ng buhay, hindi dahil alam mong gagawin. Dahil sa nakatanim ka at nananatili ka kay Jesus, tiyak ka na anuman ang kaharapin ng buhay ko, meron akong Diyos na hindi ako iiwan, hindi ako pababayaan. That is the benefit of planting yourself or remaining in Jesus Christ. At alam mo ang kainaman, pagka nananatili ka sa Panginoon, masarap kang matulog kahit ang dami mong problema. Kahit tingnan mo yung katabi mo ngayon.
At least, di ba, pastor, sa church nakasumpong ng kapangyarihan. Church may kapayapaan. Now, sabi ng Bible, doon sa binasa natin, people who are blessed or remaining in Christ are people who does not walk in the counsel of the wicked. Hindi ka lumalakad sa advice ng mga walang pagkakilala sa Diyos. Alam mo ba kung anong nagtatanggal ng kagalakan natin? Alam mo kung ano? Listening to the lies of the world around us. Pag ang pinakikinggan mo na ay ang tinig ng mga taong walang pagkakilala sa Panginoon, Kristiyano ka naturingan, ha? Pero pag may sinabi sila sa'yo, oo nga. Nakakaalis ng kagalakan ng puso yan ng Kristiyano. Pagka nilapitan mo, hindi mananampalataya o walang pagkakilala sa Panginoon, alam mo, may problema ako eh. Nagbago ka kasi ng reliyon. At kung ano-ano pa. Kung ano-ano pang sasabihin sa atin niya. Ano gagawin mo ngayon? Oo nga, no? Don't expect God to be blessing your life if you are taking the advices of those people. May progress, ha? May progress. Pangalawa, blessed is the person who does not stood in the way of sinners. Ano ibig sabihin yan? It's one thing to listen to their advices. Eto matindi. Tinanggap mo na, hindi ka lang nakinig, tinanggap mo lang na totoo at tama nga. Tingnan mo yung progression, ha? Imaginein mo. Pag nagbabasa ka ng Bible, imaginein mo. Tayo mga Pilipino, di ba? Pagka naglalakad tayo, nakakita mo yung barkada mo. Nakatambay. Pre! Usap. Ha? Unang lumalakad ka lang eh. May chance ka pa para umalis. Pero hindi. Pre! Usap. Anong sunod? Stand. No? Tumayo. Anong ginagawa natin? Usually, pag nakikipagkwentuhan ka, nakatayo ka, di ba? Ito matindi. Umupo. Hindi ka lang nakontento na nakilakad ka lang. Hindi ka nakontento na nakitayo ka. Nakiupo ka pa. Ano dyan? Blessed is the person who does not sit in the seat of mockers. Ano daw po ibig sabihin nito? Hindi ka lang nakinig, hindi mo lang tinig as katotohanan, in-apply mo pa. Kaya ano ngayon na nangyayari sa'yo? Nawawalan ka ng kagalakan. Ang mas pinakikinggan natin ay ang kasinungalingan ng mundong ito kaysa sa salita ng ating Panginoon. Now, lalo na pag may mga problema tayo, ang lagi natin maririnig, imposible yan, hindi mo kaya yan. Kapag ikaw ay nalulungkot na dahil sa mga pinakikinggan mo yung opinyon ng tao kaysa opinyon ng Diyos, it's about time for you to listen to God once again. You hear the voice of truth. Kaya nga laging sinasabi ni Jesus, di ba? Ano man ang marinig nyo, remain in me. Dahil ang buhay at ang pinanggagalingan ng buhay ay ang ating Panginoong Hesukristo lamang. Amen? Now, sino po sa inyo mahilig sa halaman? Nasaan ka man? Okay? Parang marami ng tao hindi nakakakita ng halaman. At wala nang interes sa halaman. Now, one of the things that I love doing is, doing plants. Kahit na yung akin pong tinutuluyan ay wala nang puro bato, nagawa po ako ng paraan para magkaroon ng paraiso. Masarap magtanim. Lalo na pag nakita mong lumalago. Nakaka-depress pag namamatay. Pero masarap magtanim. You love it. You will enjoy it. Kapag ikaw nagtatanim, you water it. You can see the progress. Yung iba sa atin, umaawit-awit pa habang nagtatanim. Di ba? Huwag kang magalala kahit wala ka sa tono. Hindi alam ng mga halaman yun. You water it. You fertilize it. Okay? Ginagawa mong lahat. Para lumago. Isa sa mga paborito ko pong halaman ay fern. Okay?
Ang fern po, madaling tumubo. Maganda siya, lalo na pagka may fern kang violet, may fern kang orange. Alam niyo ba na may gano'n? Nakanganga ka, meron nun. Ang fern po, yung ugat nun, pagka naitanim mo sa lupa, pwede siyang tumubo ng panibagong bunch of ferns. Siya po ay kasama sa family ng mga grass. Okay? Isang araw, sabi ng barkada ko sa akin, John, puntahan mo nga yung garden namin. Bakit? Alam mo namang, anong kinalaman ng pastor sa garden mo? Diba? Kaya, alam niya kasi, I do landscaping. Sabi niya, punta mo na may halaman namin doon. Patay na eh. So, anong gagawin ko? Ako, gusto mo yung pag-pray ko? Mga pasok naman kasi, di ba? Pinuntahan ko. Alam niyo, what caught my attention ay yung isang bukos ng mga ferns na kulay brown na. Patay na. So, sabi ko sa kanya, Brad, itong halaman mong ito, akin na lang. Sabi niya, patay na yan eh. Sabi ko, basta akin na lang yan. Ang hindi niya alam, kahit na ganun na yun, pwede pang mabuhay yun. So, ginawa ko, kinuha ko, kumuha ako ng bagong pasok. At nilagyan ko ng bagong lupa. Okay? Ginawa ko, kinat ko yung mga edges ng patay na fern, then tinanim ko siya. Okay? Nilagyan mo ng tubig, and every day, pinagmamasdan mo. May progress na ba? May progress na ba? May progress na ba? Okay? Didiligan mo. Alam niyo, parang nakanganga ka. Ang hirap magkwento sa inyo pag mga ganyan. Okay, wala isip. You know what? After 1 week, nakita mo, kulay green na siya ulit. Masaya na. Nakatayo na ulit. At may mga bago ng usbong. Yung fern. Bakit? May nag-alaga eh. May nagke-care. May nagdidilig. May nag-aayos. May nagtitrim. Naman ang ibig sabihin yan sa buhay mo at sa buhay ko. Maraming Kristiyano, mga tuyot na. Maraming Christian, sabi nga ng isang pastor, imbis na magmukhang ubas, mas mukhang pasas. Tuyot. Bukod sa tuyot na, panat pa. Sa mga matatanda, alam niyo yung salitang panat. Nipas na, wala nang sustansya. Bakit? Kasi, mas kumukonekta sa mundong ito kaysa kumukonekta sa Panginoon. Mas maraming time para mag-Facebook, mas maraming time na kumonsulta sa mga baraha. Pag may problema, anong sabi ng baraha? Madilim. Kristiyanong naturingan, anong ginagawa? Horoscope. Taurus, huwag lalapit sa pinanganak sa Pebrero. Delikado. Kristiyanong naturingan. Kristiyanong naturingan. Tapos pag may pangangailangan, anong ginagawa? Nagluluto. Taya dito, taya doon. Tapos pinagpe-pray, Lord, patamain mo ko. Pagka hindi ikaw nanalo, ba't naman hindi mo binigay sa akin to, Lord? Mga tuyot na. Kasi bakit? Umaasa na makuha ang sustansya ng buhay sa mga bagay ng mundong ito. Kapatid, makinig ka. Walang sustansyang kayang ibigay ang mundong ito. At ang kayang ibigay ng mundong ito ay panandali ang saya lang. Pero kung mananatili ka sa ating Panginoong Kristo, kay masaya ang buhay, kay may problema ang buhay, sa anumang pinagdadaanan, may kagalakan ang puso ng isang mananampalataya ni Kristo. Amen? Sabi nga sa katabi, manatili ka kay Jesus. You remain in Christ.
That's how we can have this, what we call good life. Thirdly, blessed with all kinds of blessings. Ang good life daw po ay buhay na pinagpala ng lahat ng uri o klase ng pagpapala. Whatever he does, the Bible says, prospers. Oh, lahat ng kanyang gawin ay nagtatagumpay. Not only is the believer blessed by God, blessed in Christ, but also with all kinds of blessing. That's an awesome promise. Napakagandang pangako yan sa buhay ng bawat isa sa atin. Kaya lang alam niyo mga kapatid, madalas yung passage na yan, nami-misinterpret. Paano nami-misinterpret? Ang pananaw lagi dyan ng marami, pag sinabing whatever he does prosper, material rewards. Laging material, puro material. Lagi nilang inisip na pag sinabi whatever he does prospers. Ding! Oh no. Alam mo, to prosper in all they do should be viewed through the eye of faith. Bakit? It's not outward prosperity that is most valuable. It's the prosperity of the soul. Ang mas mahalaga, kapatid, ay ang pagyaman ng ating mga kaluluwa. Paglago ng buhay natin bilang mga Kristiyano. Yung lalong paglapit mo kay Lord. Amen? Yung lalo mong pagkakilala sa Panginoon, yun ang mas mahalaga. Yun ang kayamanang walang pwedeng magnakaw sa buhay mo. The prosperity of our soul. Mapapansin mo, kailan yung panahon na reklamador ka? Pag hindi ka nagpe-pray, pansin mo, pagkakulang ka sa prayer, pagkulang ka sa Word of God, pag hindi ka nagdadadalo, pag wala kang panahon sa Panginoon, buribot ang utak mo. Lahat na lang nakikita pangit. Pag tumigil ang MRT, dahil yan sa presidente. Na-traffic ka, dahil yan kay Donald Trump. Akala niya, presidente na yun. Uy. Dati lumalabas lang sa wrestling yun. Now he's the president. Nagiging buribot ang mga utak natin. Nagiging uncontent tayo sa mga buhay natin. Lagi na lamang tayo nagre-reklamo sa mga tinatanggap natin. Kailan? Kapag poor ang ating mga kaluluwa. Pag poor ang ating spirit. Pero mapapansin mo, pagka well-connected ka kay Lord, o sabihin na natin pag maganda ang signal mo kay Lord, pag talagang faithful ka sa pagpipray, pag meditate ng Word of God, you're trying your best to be truly walking faithfully for the Lord, ano man ang dumating sa buhay mo, positibo ka. Amen? Kahit na may sakit ka, anong sinasabi mo? Praise the Lord. Pero pag kulang ka sa buhay spiritual, nasipong ka lang, mamamatay na ako. It's all about the soul. It's all about the soul. Kaya sinasabi ng salmista, binabago ng salmista ang perspektibo ng tao. Ang sinasabi ng salmista, hindi material blessing ang mahalaga sa buhay ng tao. Ang mahalaga ay ang paglago ng kanyang buhay espiritual. Bakit? People who trust God have discovered the resource for sustaining their lives under any circumstance. They are experiencing life the way it was meant to be. On the surface, maaring tayo bilang mga Kristiyano may problema. Maaring tayo may be suffering on the surface. Pag tinignan tayo ng ibang tao, shush, wala na magandang mangyayari dyan sa buhay niya. Pag wala na nagbago ng reliyon, ganyan na yan. On the surface, they be looking at us na mga problemado talaga sa buhay. Pero iba ang Kristiyano. Maaring dumadaan tayo sa suffering, pero alam natin deep inside our hearts that God is doing something special, that God is preparing us for greater blessings in our lives. Kapatid, sa anumang aspeto ng buhay mo, may pagpapala ang ating Panginoon. Yan ang tinatawag na mabuting buhay. Negosyo, may sagot dyan si Lord. Trabaho, may promosyon na nagmumula
sa Panginoon. Sa lahat ng aspeto ng buhay ng tao, a believer that is planted in Jesus is blessed with all kinds of blessing. Pangapat, blessed through time and eternity. Sabi ng ating pong binasa, not so the wicked, they are like chaff that the wind blows away. Therefore the wicked will not stand in the judgment, nor sinners in the assembly of the righteous. A godless, self-sufficient life is like a chaff. It can be blown away on the slightest breeze. Minsan naiinggit tayo sa mga taong walang pagkakilala sa Panginoon na para bang ang tingin natin, matatagumpay ang kanilang mga buhay. On the other hand, a righteous life that relies on God for everything is like a well-placed tree whose stability allows it to live and bear fruit. Ang good life daw po na sinasabi, hindi lang mayroong pagpapala dito, kung hindi maging sa susunod na buhay. Hanggang doon. Alam ba na si Lord hindi lang panglupa? Amen? Hanggang sa kabilang buhay. At sa buhay na walang hanggan, may biyaya ang isang mananampalataya. Amen? Yun yung totoong buhay. Yun yung totoong mabuting buhay. Hindi yung masaya ka lang dito pag nandito sa lupa, pare. Masama po pala epekto ng ikalimang preaching mo na. Yung magpasasa ka sa kayamanan ng mundong ito. Alam ng mga tao, yun yung good life na tinatawag. They don't know the reality of life. The reality of life, no matter how happy you may be in this world, your life will come to an end. Titigil ang mga buhay natin sa mundong ibabaw. Ang isang mananampalataya, hindi man natin nararanasan yung mga party na yan. Hindi man natin nararanasan anuman ang meron ang mundong ito na standard ng kayamanan ng mundong ito. Tiyak tayo na dito sa mundong ito, pinagpapala tayo ng Panginoon kahit ang dami nating problema hanggang kamatayan at hanggang buhay na walang hanggang tayo ay mga pinagpala. Hallelujah! That's the good life that this psalm is telling us. Life not just here on this earth, but also in eternity. Number 5, blessed to the highest degree. What does the Bible tells us in verse 6? For the Lord watches over the way of the righteous. Alam mo kapatid, wala nang ibang mas magandang pangako na pwedeng angkinin ang isang mananampalataya, kundi ang pangakong hindi siya iiwanan ng kanyang Panginoon. And the Lord will always watch over us. Alam mo, sabi nga ni David in one of his songs, na ang Panginoon hindi natutulog, ni hindi umiidlip, ni hindi inaantok na tulad mo ngayon. God is always alert sa bawat isa sa atin. That's what David said in his psalm, in one of his psalms. Lagi, ang pinakamasarap na promise na pwede nating angkinin ay ang Diyos ay sumasa atin. You know, anong sabi ng psalm? If God is for us, who can be? Oh, the psalmist did not pray, Lord bless me. Hindi niya na pinag-pray na, Lord pagpalain mo ako ha. Hindi na pinanalangin ng salmista na, Lord, pagyamanin mo ako ha, ingatan mo ako ha, o ito man ang gawin mo sa buhay ko. No! Anong sabi ng salmista? Alam niya kung ang Diyos ay sumasa kanya. Literally, alam niyang nasa kanya ang lahat ng pagpapala ng ating Panginoon. Brothers and sisters, the good life that the Bible is teaching us is a life na tiyak ka na sa paglakad mo, sa harapan mo, naroon si Lord. Sa kanan mo, naroon ang presensya ng Panginoon. Sa kaliwa mo,
nandoon ang pag-ibig ng Diyos. Sa iyong likuran, nandoon ang kanyang katapatan. Mula ulunan hanggang paanan mo, hanggang sa pinakabatang miyembro ng pamilya mo, naroon ang biyaya at presensya ng ating Panginoon. Hallelujah! Blessed in the highest degree. You know what, brothers and sisters, to conclude this message, what is praised here in the first song is a complete commitment of the whole self to God. Yung salmista, pinopoint out niya na ang buhay na talagang committed kay Lord ay buhay na pinagpapala. Buhay na nakakaranas ng tinatawag na good life. And this calls us to make the same kind of decision this afternoon. Ano ang mas bibigyan mo ng halaga? Ang good life na sinasabi ng mundong ito o ang good life na ino-offer sa atin ng ating Panginoong Hesukristo? Let me close this message with this story. One day, a royal king would like to honor one of his subjects. Gusto niyang bigyan ng award at ng parangal ang pinakasikat at pinaka-minamahal ng tao sa buong imperyo na kanyang nasasakupan. Marami ang nag-submit ng mga pangalan, pero humingi siya ng tulong sa kanyang council para pumili lamang ng 3. At mula sa 3, pipili ng isa. Now here comes the awarding of the said honor. Sa 3, ang unang iniharap sa hari ay isang doktor. Sabi ng council, this doctor deserves the honor of highest degree. Sabi ng king, why? He's serving the poor. Though he's rich, he's giving out his money to the poor and treating the poor for free. He deserves the award. The king said, okay, where's the second man? Or where's the second person? The second person came forward. He is a judge. Sabi ng king, why do I need to give him the highest reward? This judge, your king, my king, your highness, is a fair judge. He makes honest and fair decision in every case that is being submitted unto him. He deserves the honor. Okay? Where's the third person? Third person came forward. She's an old, humble lady. She's not wearing a glamorous dress. She's having gray hairs. She's a humble lady. The king asked, why did you brought her here? Why did you bring her here? Well, the council said, she's a humble lady. She's being loved by many. The king asked her, what is your profession, madam? I'm a lowly teacher. I'm a teacher. You came here just as a teacher. Just as a teacher. Now the old lady said, Your Highness, the physician, the judge, they were my students. They were brilliant. I taught them well. Now the king called up his council. Nag-usap-usap sila, sino bang mananalo? Alam niyo kung sino ang pinili ng king? Yung physician. Bakit? Mas marami daw accomplishment at mas tanyag sa buong kaharian. Yung old lady, hindi niya ito pinansin kasi walang kinang. Just a lowly teacher sa paningin at isipan ng hari. What is the moral
of this particular story that I've shared with you. Madalas, sa buhay natin, namimiss natin yung mga bagay na totoong mahalaga. Yung mga bagay na totoong may value. Mas pinapahalagahan natin yung mga bagay na nakikita natin na plainly. Makinang, maganda, makapangyarihan, sikat. Sa standard ng mundong ito, sila ang mahalaga. Pero maraming pagkakataon namimiss natin ang katotohanan ng buhay. Na ang mga bagay na may value talaga ay hindi ang mga bagay na kumikinang, kundi ang mga bagay na kayang magbago ng ating mga buhay. So many times, we miss Jesus' presence. Why? Because we are so tangled up in the very fast pace that we call society and culture in our world today. Kapatid, maybe it's about time for you to reattach yourself sa ating Panginoon. I-connecta mong muli ang buhay mo sa Panginoon. Only then, doon mo lamang muling ma-realize kung ano pa talaga ang mahalaga sa buhay ng isang tao. Let me finish this message with this statement. Remember this. Only Jesus can give you significance in this life. Walang ibang pwedeng magbigay ng totoong halaga sa iyo, totoong purpose sa buhay mo, kung hindi ang ating Panginoong Hesukristo lamang. Be connected to Jesus. Be connected to God and have that good life. Let us bow our heads and let us pray. Our gracious God and Heavenly Father, this afternoon we would like to thank you for giving us this time and this opportunity that we had looked upon your words. Lord, it is my prayer that you would speak to us. Patuloy mo kaming kausapin, patuloy mo kaming baguhin, patuloy mong ayusin ang aming pong mga buhay. Sa hapon na ito, Panginoon, we are opening up ourselves for your rebuke. Kumilos ka po sa aming pong mga buhay. Habang lahat ng uli na kayo ko, matay nakapikit. Sa hapon na ito, kapatid, maaaring sinasabi mo, Pastor, I need that kind of life na sinasabi ng Bible na yan. Buhay na payapa, buhay na may kagalakan sa kabila ng napakaraming suliranin. I really would want to experience Jesus in my life. Kapatid, kung yan ang iyong panalangin, alam mo, kailangan mo si Jesus. Only Jesus can save you. Only Jesus can transform you. Only Jesus can give you meaning in this life. Kung ikaw ay naghahangad ng kapatawaran ng kasalanan at buhay na walang hanggan, yan ay matatagpuan mo sa ating Panginoong Hesukristo lamang. So sa hapon na ito, kung sinasabi mo, Pastor, nais kong ibigay ang buhay ko kay Jesus, nais ko siyang tanggapin bilang aking Panginoon at sariling tagapagligtas, habang lahat ng uli na kayo ko ba, matay nakapikit, pakitaas mo lamang yung kamay. At sasamahan kitang manalangin, meron po ba? Itataas niya ang kanyang kamay, sasabihin niya, Pastor, I need Jesus. Salamat po sa kamay na yan, meron pa po ba? Who would be raising his or her hand and would be saying, I need Jesus. Hindi ako alis sa lugar na to hanggat di ko nabibigay ang buhay ko kay Jesus. Salamat po sa kamay na yan. I can see that hand. Even if you're at the far part of the balcony, I can see that hand. God loves you. Mahal ka ng Panginoon. And even if you're at Cinema 6 and you would like to give your heart and your life to Jesus, today is that day. Di bukas, hindi sa makalawa, kundi ngayon ang araw ng iyong kaligtasan. Let's all stand together. Sa mga kapatid po natin na nagsipagtaas po ng kanilang mga kamay, kung talagang seryoso ka, and you're sincere deep inside your heart, na sinasabi mong kailangan mo si Jesus sa buhay mo, inihilingan ko na lumabas ka sa upuan mo, pumunta ka dito sa harapan, sabay tayong manalangin. Sabay nating isuko ang ating puso, ang ating buhay kay Jesus. Kapatid, ang paglabas mo sa upuan mo, pagpunta mo dito sa harapan, ay hakbang ng iyong pananampalataya. At pagsasabi na, Pastor, hindi ako alis sa lugar na to hanggat di ako sigurado sa buhay ko. If that is you, take this opportunity. Seize this moment that God is giving you. Come, give your heart, and give your life to Jesus. Give you praise. Meron pa po ba?
This is your moment. This is your time. Give your heart to Jesus. We'll be waiting for you. Kahit na po galing ka sa likod, we'll be waiting for you. This is a very important part of our service. Seeing people coming to Jesus. Allowing people to receive Jesus. This is a wonderful moment. Come. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. If you wish to come, you come. Everyone is welcome in the arms of the Lord. Thank you, Lord. Sa mga kapatid po natin na lumapit dito sa harapan, nais ko pong kayo sumunod sa maiksing panalangin nito. Ito po'y panalangin ng pagsuko ng puso ng buhay kay Jesus. Sabihin niyo po, Panginoong Jesus, lumalapit ako sa iyo at inaamin ko po na ako po ay makasalanan, na ako ay hindi matuwid sa iyong harapan. Ngunit sa hapon na ito, humihingi po ako ng kapatawaran sa lahat ng aking mga kasalanan. Linisin mo po ako, baguhin mo po ako, patawarin mo po ako. Panginoong Jesus, ako po ay nananampalataya na ako ay iniibig mo, kung kaya't ikaw ay namatay, ngunit muling nabuhay para sa akin, upang ako ay bigyan ng kaligtasan. Sa oras na ito, tinatanggap kita sa aking puso, sa aking buhay, bilang aking Panginoon at sariling tagapagligtas. Magmula po sa araw na ito, isinusuko ko sa iyo ang aking buhay. Salamat po, Panginoong Jesus, sa pagpapatawad mo sa akin. Salamat po, Panginoong Jesus, sa buhay na walang hanggan. At salamat po dahil ang aking pangalan ay sinulat mo na sa aklat ng buhay. Salamat po muli. Amen. Ang sabi po ng salita ng Diyos, ang sino man nakipagkaisa kay Kristo, may bago na nilalang, we welcome you to the family of God. Let's give them a hand this afternoon. Hallelujah.